Nang mabunyag ng matalinong sistema ng bahay sa Tagaytay, ang isang nakakakilabot na katotohanan, gumuho ang mundo ni Elisa. Hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang asawa, kundi planadong pagpatay ng kanyang matalik na kaibigan at pinsan ng lalaki. Sa halip na sumigaw o maghiganti ng hayagan, ginamit niya ang teknolohiya bilang sandatang psikolohikal upang unti-unting maghasik ng takot at pagdududa sa mga traidor. Ngunit habang tila nabubuhay ang bahay at nagsisimulang magsalita ang mga lihim, sino nga ba ang tunay na kontrolado? Ang mga salarin o ang babaeng matagal nang minamaliit? Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kapwa ko pusong naglalakbay. Muli, ako ang inyong kasama upang magbukas ng isang panibagong aklat ng buhay. Isang salaysay na susubok sa tibay ng ating damdamin. Sabi nila, ang pinakamasakit na katotohanan ay madalas nagtatago sa lugar kung saan tayo naging pinakamasaya. Paano kung ang tahanang binuo ninyo sa pagmamahal ay siya palang magiging saksi sa pinakamalalim na pagtataksil na mararanasan mo sa iyong buong buhay? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Elisa sa kabanatang pinamagatang, Ang Pagbabalik sa Tagaytay. Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay tila ba isang pamilyar na yakap na sumalubong kay Elisa pagbaba niya ng sasakyan. Mula sa kinatatayuan, tanaw niya ang lawa ng Taal na nababalutan ng manipis na ulap na parang kumot sa isang natutulog na higante. Isang taon na ang lumipas, ngunit ang tanawin ay ganoon pa rin, payapa at walang pagbabago. Isang malupit na paalala na ang mundo ay patuloy na umiikot kahit pa ang sarili niyang mundo ay matagal nang huminto. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa malaking bakal na tarangkahan ng kanilang bahay. Ang dating masiglang mga bulaklak ng bougainvillea na gumagapang dito ay tila nananamlay. Ang mga dahon ay may bahid ng alikabok. Sa loob ng isang taon, hindi niya magawang bumalik dito. Ang bawat sulok ng lupang ito ay isang alaala ni David. At ang mga alaala ay parang mga salamin, matatalas kapag nabasag. Isinuksok niya ang malamig na susi sa seradura. Isang malakas na kalansing ang umalingaw-ngaw sa katahimikan nang bumukas ang pinto. Pumasok siya at ang amoy ng alikabok at nakulong na hangin ang sumampal sa kanya. Hindi ito ang amoy ng kanilang tahanan. Ang kanilang tahanan ay amoy bagong timplang kape ni David tuwing umaga, amoy ng mga librong binabasa nito sa gabi, amoy ng halimuyak ng mga bulaklak mula sa hardin. Ipinikit ni Eliza ang kanyang mga mata. Sa isang saglit, halos marinig niya ang malakas na halakhak ni David mula sa sala, ang boses nito na tinatawag ang kanyang pangalan. Elisa, mahal, tingnan mo ito. Ngunit pagmulat niya, tanging ang nakabibinging katahimikan ang kanyang kasama. Ang sala ay natatakpan ng puting tela na parang mga multo na nagbabantay sa mga kasangkapang pinilili nilang dalawa. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa nara ay isang mabigat na dagok sa kanyang dibdib. Isang taon, pero ang sakit ay sariwa pa rin, parang sugat na hindi kailanman naghilom. Nagpatuloy siya sa paglalakad, hinahaplos ng kanyang mga daliri ang ibabaw ng piano na natatakpan ng kumot. Dito sila madalas umupo ni David habang tinutugtog nito ang mga paborito nilang awitin. Ang lahat ay isang masakit na alaala. Kaya siya nandito ngayon upang harapin ang mga ito, upang simulan na ang pagliligpit ng mga gamit na naiwan. At marahil, sa paggawa noon, ay maligpit na rin niya ang mga piraso ng kanyang nawasak na puso. Umakyat siya sa ikalawang palapag patungo sa kanilang silid. Dito, mas matindi ang presensya ni David. Ang kanyang mga libro ay naroon pa rin sa estante. Ang kanyang paboritong relos ay nasa ibabaw ng tokador. Napaupo si Elisa sa gilid ng kama. Ang lahat ay maayos, maliban sa isang bagay. May isang bahagyang amoy sa hangin,
Isang matamis na pabango na hindi pamilyar sa kanya. Pabango ng babae, ngunit hindi sa kanya. Ipinagkibit balikat na lamang niya ito. Marahil ay naiwan ng kaibigan niyang si Isabel, ang matalik niyang kaibigan na siyang tumulong sa pag-aayos ng mga gamit dito noong mga unang linggo matapos ang libing ni David. Si Belle, ang kanyang kakampi, ang tanging taong nakakaunawa sa kanyang pinagdadaanan. Tumayo siya at lumapit sa walk-in closet. Hinahanap niya ang isang lumang photo album, ang una nilang album ni David. Tiyak na naroon lang iyon sa pinakataas na bahagi ng aparador. Kumuha siya ng isang maliit na upuan at sinubukang abutin ito. Habang kinakapan niya ang kahon, isang bagay ang kanyang nasagi. Isang itim na tablet. Ito ang tablet na ginagamit ni David para sa buong smart home system ng bahay. Naalala niya kung gaano ito ka-proud nung ipakita ito sa kanya. "Tingnan mo, mahal," sabi ni David noon habang pinipindot ang screen. Isang pindot lang. Kontrolado na natin ang ilaw, ang aircon, ang TV, pati ang mga pinto. Para ito sa kaligtasan mo, lalo na kapag nag-iisa ka dito. Ngumiti si Eliza sa alaala. Isang mapait na ngiti. Ang kaligtasan na sinasabi ni David ay hindi nagawang iligtas ang sarili nito mula sa biglaang atake sa puso. Nawalan siya ng balanse ng bahagya at ang tablet ay dumulas mula sa estante, bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog. Napasinghap si Eliza. Dali-dali siyang bumaba upang pulutin ito. Kinakabahan na baka ang screen na salamin ay nabasag at tuluyan nang nasira ang isang mahalagang alaala ng kanyang asawa. Maingat niyang pinulot ito mula sa sahig. Puno ito ng alikabok, ngunit sa kanyang pagpupunas, nakita niyang buo pa rin ang screen. Nakahinga siya ng maluwag. Sinubukan niyang pindutin ang power button sa gilid, umaasang gumagana pa ito. Sa una ay walang nangyari, ngunit nang pindutin niya itong muli ng mas matagal, isang saglit na kadiliman ang sumunod. Bago biglang umilaw ang screen, isang logo ng Reyes Home Automation ang lumitaw. Isang disenyo na si David mismo ang gumawa. At pagkatapos, automatikong bumukas ang isang application na nagpapakita ng isang live feed mula sa isa sa mga security camera. Living room, ang nakasulat sa itaas na sulok ng screen. Sa una, malabo ang imahe, ngunit unti-unti itong luminaw at nakita ni Eliza ang pamilyar nilang sala. Nakita niya ang kanilang puting sopa, ang center table na gawa sa salamin, at ang malaking bintana na may tanawin ng lawa. Ngunit hindi yon ang nakakuha ng kanyang atensyon. 2 tao ang nakaupo sa sopa. 2 tao na hindi dapat naroroon. Kinailangan niyang ipikit at imulat ang kanyang mga mata upang siguraduhin na hindi siya namamalikmata. Pamilyar ang mga mukha, ang mga kilos, si Isabel, ang matalik niyang kaibigan, at si Ricardo, ang pinsan ni David. Anong ginagawa nila dito? Mahinang tanong ni Eliza sa sarili. Ang kanyang boses ay isang pabulong na hangin sa katahimikan ng silid. Hindi sila nagpaalam sa kanya. Hindi man lang sila nagsabi na bibisita sila. Tinitigan niya ang screen. Nakaupo sila nang napakalapit sa isa't isa. Mas malapit kaysa sa nararapat. Ang braso ni Ricardo ay nakaakbay sa likod ng sofa, sa likuran ni Belle. Nagtatawanan sila. Ang kanilang mga tawa ay tahimik sa video, ngunit ang kanilang mga ngiti ay malinaw at masaya. Isang uri ng kasiyahan na hindi niya nakita sa kanila sa loob ng 1 taon, lalo na hindi sa burol ni David. Mayroong isang bagay sa kanilang pagiging komportable, sa kanilang pagiging malapit, na nagdulot ng isang malamig na kaba sa dibdib ni Eliza. May mali. Mayroong isang bagay na napakali. Hindi ganito dapat ang hitsura ng 2 taong nagluluksa pa rin. At sa sandaling iyon, na para bang sinasadyang durugin ang anumang natitirang tiwala sa kanyang puso, nakita niya ang isang kilos na nagpatigil sa kanyang paghinga. Dahan-dahang isinandal ni Isabel ang kanyang ulo sa balikat ni Ricardo.
na para bang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. At si Ricardo, sa isang paraan na napakapamilyar at napakasakit para kay Eliza ay marahang idinampi ang kanyang mga labi sa buhok nito. Isang halik. Isang maikli, banayad, at mapagmahal na halik. Ang tibok ng puso ni Eliza ay tila biglang huminto. Ang hangin sa silid ay tila biglang kumapal at naging mabigat, na parang isang kamay na humihigpit sa lalamunan ni Eliza. Napaurong siya, isang hakbang, pagkatapos ay isa pa, hanggang sa ang likod ng kanyang mga binti ay tumama sa malambot na gilid ng kama para sa mga bisita. Napaupo siya, ang kanyang mga mata ay hindi maialis sa imahe sa screen. Ang halik, napakabilis, halos hindi mo mapapansin, ngunit para kay Eliza, ito ay isang kidlat na humati sa madilim na kalangitan ng kanyang pagluluksa. Isang bahagi ng kanyang isipan ay pilit na gumagawa ng mga dahilan. Magkaibigan lang sila. Isang mapagmahal na kilos lamang yon para sa isang taong nagdadalamhati rin. Ngunit ang kanyang puso, ang kanyang nanlalamig na puso, ay alam ang kaibahan ng pakikiramay at pagkakanulo. Ang kanyang mga daliri na nanginginig na ngayon ay gumalaw sa ibabaw ng screen. Sinubukan niyang mag-swipe palayo sa live feed, ngunit ang kanyang pag-iisip ay tila ayaw sumunod. Anong ginagawa nila sa bahay niya? Sa bahay nila ni David? Ang kanilang pagiging komportable sa sala ay tila ba sila na ang nagmamay-ari nito, na para bang ang alaala ni David ay isa na lamang lumang larawan na kinalimutan ng punasan. Sa wakas, sa isang iglap ng determinasyon, nagawa niyang lumabas sa live view. Ang nakita niya ay isang simpleng menu. Live cameras, recordings, system settings. Ang salitang recordings ay tila kumikislap, isang paanyaya sa isang mas malalim na bangin. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay parang mga karayom sa kanyang mga baga at pinindot ito. Isang listahan ng mga petsa at mga file ng video ang lumitaw. Nakaayos mula sa pinakabago. Ang mga kamera na idinisenyo upang mag-record lamang kapag may natukoy na paggalaw ay may mga recording mula sa halos araw-araw sa nakalipas na mga linggo. Ang puso ni Eliza ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Gaano nakatagal? Gaano nakatagal silang ganito? Pinili niya ang isang file mula sa nakaraang linggo na may label na living room. Nagsimulang mag-play ang video. Naroon na naman sila. Si Belle at Ricardo nag-uusap habang nagkakape. Naka-on ang audio. Itinaas ni Eliza ang volume. Ang kanyang tainga ay malapit sa speaker. Neka nakakapagod na. Ricky, narinig niyang sabi ni Belle. Ang boses nito ay may bahid ng pagkainis na hindi niya kailanman narinig mula rito. Isang taon na siyang parang multo sa sarili niyang buhay. Palagi na lang si David. Kailan ba tayo magiging malaya dito? Sumagot si Ricardo. Ang kanyang boses ay mas mahinahon. Konting tiis na lang, Belle. Kapag napirmahan na niya ang mga papeles para sa pagbebenta ng bahay, aalis na rin tayo. Magsisimula tayo ng bago, malayo dito. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Eliza na parang mga pako. Pagbebenta ng bahay, ang tahanang pinangarap nila ni David, at si Belle, ang kanyang kaibigan, ay tila naiinip sa kanyang pagluluksa. Ang sakit ay napalitan ng isang lumalagong galit, isang malamig at maitim na pakiramdam na gumapang sa kanyang mga ugat. Hindi pa siya tapos. Ang isang masamang kutob ay nagsasabi sa kanya na mayroong higit pa, isang bagay na mas masahol pa. Scroll niya ang listahan pababa, pabalik sa nakaraan, lampas sa mga buwan, hanggang sa huminto ang kanyang daliri sa isang petsa na nagpatigil sa kanyang mundo. Isang linggo pagkatapos ng libing ni David, pinili niya ang isang recording mula sa silid-aklatan, ang paboritong lugar ni David. Ang video ay medyo madilim. Tanging ang ilaw mula sa isang table lamp
ang nagbibigay liwanag sa silid. Nakita niya si Ricardo na naglalakad-lakad, hindi mapakali. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Belle. May dalang dalawang baso ng alak. "Relax ka lang," sabi ni Belle, habang inaabot ang isang baso kay Ricardo. "Tapos na ang lahat." "Paano kung may makaalam?" tanong ni Ricardo. Ang boses ay nanginginig. "Paano kung may magduda, Belle? Ang bilis ng mga pangyayari." Humalakhak si Belle, isang tawa na walang anumang saya, isang tunog na nagpatayo ng mga balahibo sa braso ni Elisa. Iyon nga ang maganda sa plano, Ricky. Walang sino man ang nagduda dahil lahat ay nangyari ng mabilis. Para sa lahat, lalo na para kay Elisa, isang biglaang atake sa puso ang kumuha sa kanya. Humigop si Belle mula sa kanyang baso, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim. Walang sino man ang mag-iisip na ang puso niyang yon ay tinulungan lang natin ng kaunti para mapabilis ang paghinto. Ang tablet ay dumulas mula sa nanginginig na mga kamay ni Eliza. Bumagsak sa sahig ng walang tunog. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka. Tinulungan lang natin para mapabilis ang paghinto. Hindi atake sa puso, hindi isang aksidente. Ito ay isang pagpaslang, isang matinding pagnanais na sumigaw ang bumara sa kanyang lalamunan. Ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang katawan ay nanigas, isang estatwa ng purong panginginig sa takot. Niyakap niya ang kanyang sarili, sinusubukang pigilan ang marahas na panginginig ng kanyang katawan. Ang hangin ay ninakaw mula sa kanyang mga baga, ang matalik niyang kaibigan at ang pinsan ng kanyang asawa. Ang dalawang tao na dapat sanay kasama niya sa pagluluksa ay sila palang mga ahas na pumatay sa lalaking pinakamamahal niya. Ang mundo ni Elisa ay gumuho. Hindi, ito ay sumabog, na nag-iwan lamang ng isang itim na butas ng sakit at pagtataksil. Yumuko siya. Ang kanyang noo ay sumasayad sa malamig na sahig. At doon, sa katahimikan ng isang silid na dapat ay puno ng masasayang alaala, isang tahimik na hikbi ang kumawala sa kanya, isang tunog ng isang pusong tuluyan nang nawasak. Ilang minuto, o marahil ay oras, siyang nanatili sa ganoong posisyon. Ngunit dahan-dahan, ang matinding sakit ay nagsimulang magbigay daan sa ibang bagay. Isang bagay na mas malamig, mas matigas. Dahan-dahan siyang umupo. Ang kanyang mga luha ay tuyo na sa kanyang pisngi. Ang kahinaan na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang nagyeyelong determinasyon. Ang unang pumasok sa isip niya ay tumawag sa pulis. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ano ang sasabihin niya? Na mayroon siyang recording? Madali nila itong maitatanggi. Sasabihin nilang gawa-gawa lang. Kailangan niya ng higit pa. Kailangan niya ng ebidensyang hindi nila matatatakasan. Pinulot niya muli ang tablet. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Bumalik siya sa live feed. Naroon pa rin sila sa sala. Nagtatawanan. Walang kamalay-malay sa bagyong nabubuo sa itaas na palapag ng bahay. Pinag-aaralan niya ang kanilang mga mukha at wala na siyang nakitang anumang bakas ng mga taong minsan niyang itinuring na pamilya. Sa halip, ang nakita niya ay dalawang halimaw na nagpapakasaya sa ibabaw ng libingan ng kanyang asawa. Ang babaeng tinuring niyang kapatid na siyang sinasabihan niya ng lahat ng kanyang mga lihim ay siya palang may pinakamadilim na lihim sa lahat. At ang lalaking may dugong kapareho ng kay David na dapat sana'y nagpoprotekta sa kanyang alaala ay siya palang kasabwat sa pagkitil sa buhay nito. Ang bawat halakhak ni Belle ay isang insulto, ang bawat pagdampi ni Ricardo ay isang lason. At habang pinapanood niya sila, ang galit sa kanyang dibdib ay hindi na isang naglalagablab na apoy, kundi isang malamig at matalim na yelo. Ang mga luhang dumaloy kanina ay tila ba nagyelo sa loob niya, na bumuo ng isang matibay na pader
sa paligid ng kanyang nasaktang puso. Naiintindihan na niya ngayon ang pagbebenta ng bahay, ang pagmamadali na makuha ang kanyang pirma. Ang lahat ay bahagi ng kanilang plano upang tuluyang burahin si David, upang magtayo ng isang bagong buhay gamit ang perang dinanakaw mula sa kanya, mula sa kanila. At siya, sa kanyang pagkabulag sa pagluluksa, ay halos ibinigay na sa kanila ang lahat. Napatingin si Eliza sa sarili niyang refleksyon sa madilim na screen ng tablet. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may mga matang pagod at puno ng sakit. Ngunit sa likod ng sakit na yon, may isang bagong kislap na nabubuo. Isang kislap ng isang apoy na hindi basta-bastang mamamatay. Hindi siya maaring tumakbo. Hindi siya maaring magpakita ng kahinaan. Ang pagtawag sa pulis ngayon ay isang pagkakamali. Bibigyan lang sila nito ng pagkakataong magsinungaling at pagtakpan ng kanilang mga ginawa. Sila ay tuso. Sila ay walang kaluluwa. At para labanan ang mga halimaw, kailangan niyang maging mas matalino kaysa sa kanila. Ang bahay na ito, ang tahanang ito na kanilang dinungisan, ay hindi na isang lugar ng kalungkutan. Ito na ngayon ang kanyang magiging sandata. Ang mga dingding na ito na naging saksi sa kanilang kasamaan ay siya ring magiging saksi sa kanilang pagbagsak. At ang teknolohiyang nilikha ni David para sa kanyang kaligtasan ay siya ngang magiging instrumento ng kanyang paghihiganti. Isang plano, malabo pa ngunit tiyak, ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Hindi niya sila haharapin ng direkta. Hindi niya sila bibigyan ng pagkakataong makita siyang nasasaktan. Sa halip, gagamitin niya ang kanilang kasalanan laban sa kanila. Papasukin niya ang kanilang mga isipan, sisirain ang kanilang tiwala sa isa't isa, at hahayaan niyang ang takot at paranoia ang unti-unting umasak sa kanila mula sa loob. Tinitigan niyang muli ang imahe sa screen, ang imahe ng 2 taong kumuhad ng lahat mula sa kanya. Hindi na niya sila kinatatakutan. Ang nararamdaman niya ay isang uri ng nakapangingilabot na awa. Dahil hindi pa nila alam kung anong uri ng impyerno ang naghihintay para sa kanila. Dahan-dahan niyang itinaas ang tablet na parang isang panunumpa. Tumingin siya ng diretso sa maliit na lente ng kamera sa itaas ng screen na para bang nakikita niya sa kabila nito ang kaluluwa ng kanyang minamahal na asawa. Sa katahimikan ng silid, isang pangako ang binitawan niya sa isang halos hindi marinig na bulong. Isang pangakong selyado ng luha at galit. David, mahal, ipinapangako ko, magbabayad sila. Ang gabi ay bumagsak na sa Tagaytay, ngunit para kay Eliza, ang kadiliman sa loob ng bahay ay higit pa sa kawalan ng liwanag ng araw. Ito ay isang kumot na bumabalot sa bawat kasangkapan. Sa bawat sulok, isang katahimikang napakabigat na tila ba may sarili itong bigat. Ang pangakong binitawan niya kanina ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang sagradong panata sa pagitan niya at ng mga pader na nakarinig nito. Ang kanyang atensyon ay muling nabaling sa tablet na nasa kanyang mga kamay. Ito na ang tanging koneksyon niya sa katotohanan. Dahan-dahan niyang ginalaw ang kanyang mga daliri sa malamig na screen. Ang bawat pagpindot ay maingat at may layunin. Bumalik siya sa pangunahing menu. Ang kanyang mga mata ay lumampas sa mga folder ng recordings. Mayroon pang ibang mga folder doon, mga folder na hindi niya napansin kanina sa tindi ng kanyang pagkabigla. David's files ang nakasulat sa isa. Nang subukan niyang buksan ito, isang maliit na bintana ang lumitaw sa screen, humihingi ng password. Isang digital na kandado sa huling mga sikreto ng kanyang asawa. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Anong password ang gagamitin ni David? Sinubukan niya ang kaarawan nito. Access denied. Sinubukan niya ang sarili niyang kaarawan. Access denied. Sinubukan niya ang pangalan ng kanilang paboritong aso
na matagal nang pumanaw. Access denied. Ang bawat pagtanggi ng sistema ay isang maliit na kirot, isang paalala na mayroon pa ring bahagi ni David na sarado para sa kanya. Napapikit siya, pilit na inaalala ang mga bagay na mahalaga sa kanila. Mga petsa, mga lugar, mga salita. Ano ang pinakamahalaga sa kanilang dalawa? At pagkatapos, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Isang maulan na hapon, maraming taon na ang nakalipas, nakaupo sila sa balkonahe, umiinom ng mainit na tsokolate. Ang araw na sinabi mong oo, bulong ni David sa kanya noon. Iyon ang araw na nagsimula ang totoong buhay ko. Dahan-dahan niyang itinipa ang mga numero, ang buwan, ang araw, at ang taon ng kanilang anibersaryo. Access granted. Ang kandado ay nawala at isang listahan ng mga dokumento at mga tala ang bumungad sa kanya. Ang puso ni Elisa ay kumabog ng mas mabilis. Ito ay parang pagbubukas ng isang talaarawan na hindi para sa kanya. Ngunit alam niyang kailangan niyang basahin ang mga nilalaman nito. Pinindot niya ang unang file na may pamagat na mga tala tungkol kay R. Ang mga salita sa screen ay isinulat mismo ni David at habang binabasa ni Eliza ang mga ito, naririnig niya ang boses ng kanyang asawa sa kanyang isipan. Hindi ang masayang boses na kanyang naaalala, kundi isang boses na puno ng pagkadismaya at sakit. Linggo 1. May napapansin akong hindi pagkakatugma sa mga account ng kumpanya. Maliit na halaga sa simula, ngunit kapag pinagsama-sama, malaki ang nawawala. Hindi ko gustong isipin, pero ang lahat ng mga transaksyon ay dumadaan kay Ricardo. Nagpatuloy si Elisa sa pagbabasa. Ang bawat pangungusap ay isang dagok sa kanyang dibdib. Ang mga tala ay naglalarawan ng isang masusing investigasyon na si David mismo ang nagsagawa. Sinusubaybayan ng pera, kinukumpirma ang kanyang mga hinala. Ang kanyang pinsan, ang taong itinuring niyang kapatid, ay matagal na pala siyang ninanakawan. Linggo 3, kinumpirma ko na. Si Ricky ang kumukuha ng pera. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang pagnanakaw o ang katotohanang nagawa niya ito sa akin. Plano kong kausapin siya sa susunod na linggo. Bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag at ayusin ang lahat bago ko ito dalhin sa mga abogado. Napahawak si Elisa sa kanyang bibig. Ang susunod na linggo na yon ay hindi na dumating. Iyon ang linggo kung kailan siya inatake sa puso. Ang plano ni David na harapin si Ricardo ay ang nagtulak sa kanila na gawin ang kanilang masamang balak. Ang kanilang krimen ay hindi lamang dahil sa kasakiman sa yaman. Ito rin ay upang pagtakpan ng isang naunang krimen. At pagkatapos ay nakita niya ang huling tala, isa na nagpaliwanag ng lahat. Linggo 4. Nag-install ako ng bagong smart home system sa Tagaytay. Sinabi ko kay Elisa na para ito sa aming seguridad, na totoo naman. Ngunit ang totoong dahilan ay para magkaroon ako ng mga mata at tainga sa bahay. Nag-imbita ako kay Ricky na pumunta doon sa katapusan ng linggo. Umaasa akong sa lugar na yon, sa aming tahanan, ay makukumbinsi ko siyang umamin at itama ang kanyang mga pagkakamali. Kailangan ko ng ebidensya. Kailangan kong protektahan ang aking pamilya. Ito na, ang malaking twist. Ang katotohanang sumampal sa kanya ng mas malakas kaysa sa nauna. Ang buong sistemang ito, ang mga kamera, ang mga mikropono. Hindi ito isang simpleng security feature. Ito ang huling regalo ni David. Isang sandatang nilikha niya upang ilantad ang isang kasinungalingan. Hindi niya alam na ito rin pala ang magiging susi upang ilantad ang kanyang sariling pagpaslang. Ang sakit na naramdaman ni Eliza para sa kanyang sarili ay biglang napalitan ng mas malalim na sakit para kay David. Inisip niya ang kanyang asawa sa mga huhuling linggo nito, nag-iisa sa kanyang kaalaman, nabibigatan sa pagtataksil ng sarili niyang kadugo. At sa kabila ng lahat,
Ang una pa ring inisip ni David ay protektahan siya. Isinara niya ang file. Hindi na niya kailangan pang magbasa. Malinaw na ang lahat. Ang misyon niya ay hindi na lamang para sa kanyang sarili. Ito ay para na rin kay David. Kailangan niyang tapusin ang laban na sinimulan nito. Ang kanyang mga mata ay muling tumingin sa menu ng system. Ngunit ngayon, hindi na niya ito tinitingnan bilang isang simpleng application. Tinitingnan niya ito sa paraan ng pagtingin ni David. Ang bawat icon ay isang potensyal na armas. Ang lighting control ay hindi na lamang pampailaw. Ito ay para sa paglikha ng mga anino at paglalaro sa takot. Ang sound system ay hindi na para sa musika. Ito ay para sa pagpapatunog ng mga bulong mula sa nakaraan. Ang door and window locks ay hindi na para sa seguridad. Ito ay para sa paglikha ng isang kulungan. Isang malamig at kalkuladong plano ang nagsimulang umusbong sa kanyang isipan. Ang bawat detalye ay nabubuo mula sa kanyang galit at sa huling kalooban ng kanyang asawa. Hindi niya sila sasaktan sa paraang sinaktan nila si David. Hindi. Ang gagawin niya ay mas masahol pa. Wawasakin niya ang kanilang mga isipan, sisirain ang kanilang panatag na mundo, at hahayaan niyang ang kanilang sariling pagkakasala ang maging laso na dahan-dahang papatay sa kanila. Tumayo si Eliza at lumapit sa bintana. Tinatanaw ang payapang lawan ng Taal sa ilalim ng bughaw na liwanag ng buwan. Ang bulkan ay natutulog, isang higanteng nag-iipon ng lakas. Tulad niya, ang babaeng dumating sa bahay na ito kaninang umaga, ang babaeng mahina at puno ng pighati, ay wala na. Namatay na siya kasama ang katotohanang kanyang natuklasan. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng bintana ay iba na. Siya na ang tagapagmana ng laban ni David. Siya na ang multo sa loob ng kanilang perpektong mundo. Huminga siya ng malalim. Ang malamig na hangin ng gabi ay pumuno sa kanyang mga baga. Lumingon siya pabalik sa silid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa direksyon kung nasaan ang sala. Isang halos hindi marinig na salita ang lumabas sa kanyang mga labi. Hindi isang bulong ng isang balo, kundi isang deklarasyon ng isang reyna sa isang laro ng chess. Tapos na ang pagluluksa. Isabel, Ricardo, sabi niya sa kadiliman. Ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon, malamig at matalim na parang yelo. Ngayon, maglalaro tayo ayon sa aking mga patakaran. Ang liwanag mula sa laptop ay ang tanging ilaw sa maliit na apartment na tinutuluyan ni Eliza. Isang lugar na napakalayo sa karangyaan ng mansyon sa Tagaytay. Ang mga pader ay simple at walang palamuti. Ang mga kasangkapan ay kakaunti. Ngunit para sa kanya, ang lugar na ito ay isang santuwaryo. Dito, siya ay ligtas. Dito, siya ang may kontrol. Ang screen ng laptop ay nagpapakita ng isang komplikadong interface, ang sentro ng kontrol ng Reyes Home Automation System. At sa tabi nito, maraming bintana ang nakabukas. Bawat isa ay nagpapakita ng live feed mula sa mga kamera sa bahay. Hindi na siya si Eliza na umiiyak. Ang kanyang mga mata na bahagyang namumugto pa ay matalas at nakatutok. Ang kanyang mga daliri ay marahang gumagalaw sa ibabaw ng keyboard, hindi na nanginginig sa sakit, kundi matatag sa isang malamig na layunin. Maingat niyang pinag-aralan ang mga gawain ni Nabel at Ricardo sa buong maghapon. Ang kanilang pagtawa, ang kanilang mga halik, ang kanilang kampanteng pag-aari sa bahay na hindi kanila. Bawat kilos nila ay nagpapatigas sa kanyang determinasyon, pinipino ang kanyang galit, hanggang sa ito'y maging isang matalim na sandata. Gabi na. Sa isa sa mga screen, nakikita niyang papasok na sila sa master's bedroom, ang kanilang silid ni David. Isang bagong alon ng galit ang dumaan sa kanya, ngunit mabilis niya itong sinupil. Ang emosyon ay isang luho na hindi niya kayang bayaran ngayon. Hinintay niyang mamatay ang mga ilaw,
Hinintay niyang lumalim ang gabi. Hinintay niya ang katahimikan, kung kailan ang isipan ay pinakamahina at ang takot ay pinakamadaling pumasok. Nang ang orasan sa kanyang laptop ay umabot ng 1:00 ng madaling araw, nagsimula siya. Sa loob ng mansyon sa Tagaytay, ang katahimikan ng hating gabi ay binasag ng isang pamilyar na himig. Nagsimula ito ng napakahina, isang halos hindi marinindig na piano intro na tila nagmumula sa malayo. Si Belle ang unang nagising. Kinusot niya ang kanyang mga mata, hindi sigurado kung ang tugtog ay bahagi ng kanyang panaginip. Ngunit habang tumatagal, unti-unti itong lumalakas. Ang bawat nota ay malinaw at puno ng kalungkutan. Isang awit na napakapamilyar sa kanya. Hanggang sa huli, ang paboritong kanta ni David, ang kantang tinugtog sa libing nito. "Ricky," pabulong niyang sabi habang niyuyugyog ang balikat ni Ricardo na natutulog sa kanyang tabi. "Ricky, gumising ka." "Ano ba yon?" Ungol ni Ricardo. Inaantok pa. "Yung tugtog, naririnig mo ba?" Tumahimik si Ricardo, nakikinig. At pagkatapos ay narinig niya ito. Ang malungkot na melodiya ay tila nagmumula sa sala, pumupuno sa buong bahay. "Baka naiwan mo lang bukas ang sound system," sabi niya. Pilit na pinapakalma ang sarili, bagamat nagsimula na ring manayo ang kanyang mga balahibo. "Imposible. Pinatay ko yon bago tayo matulog." Giit ni Belle. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Bumangon si Ricardo. Suot lamang ang kanyang boxer shorts at binuksan ang ilaw sa silid. "Ako na ang titingin. System glitch lang siguro yan." Naglakad siya palabas ng silid at sumunod naman si Belle sa likuran niya. Ang takot ay malinaw sa kanyang mga mata. Habang papalapit sila sa hagdanan, mas lumalakas ang tugtog. Pagdating nila sa sala, nakita nilang madilim ang lahat. Ngunit ang tunog ay malinaw na nagmumula sa mga speaker na nakakabit sa dingding. "Nakita mo? Walang tao," sabi ni Ricardo. Kahit pa ang sarili niyang puso ay kumakabog ng malakas. Nilapitan niya ang control panel sa dingding at pinatay ito. Biglang ang musika ay tumigil at ang katahimikan ay bumalik. Mas nakabibingi kaysa dati. Habang papabalik na sila sa itaas, isang bagay ang nakakuha ng kanilang pansin. Sa dulo ng pasilyo, ang pinto ng silid-aklatan ni David, ang silid na hindi nila kailanman pinapasok, ay bahagyang nakabukas. At mula sa siwang, isang ilaw ang kumikislap-kislap. "Hindi ba't isinara mo yan kanina?" tanong ni Belle. Ang kanyang boses ay isang pabulong na puno ng takot. "Oo," sagot ni Ricardo. Ang kanyang noo ay kunot na. Dahan-dahan siyang naglakad palapit, itinulak ang pinto. Ang ilaw sa study lamp ni David sa ibabaw ng kanyang mesa ay mabilis na nag-on at off, na lumilikha ng isang nakakakilabot na epekto sa madilim na silid. "Putulin mo na ang main switch!" Sigaw ni Belle mula sa likuran niya. Ngunit bago pa man makakilos si Ricardo, biglang umilaw ang malaking screen ng telebisyon sa sala sa likuran nila. Pareho silang napalingon sa gulat. Isang news report ang palabas, isang late-night replay. Sa isang kaugnay na balita, sabi ng reporter sa TV, patuloy pa ring iniimbestigahan ng mga awtoridad ang sunod-sunod na kaso ng mga biglaang pagkamatay na unang inakalang atake sa puso. Ayon sa mga eksperto, mayroong isang uri ng laso na walang kulay at walang amoy na kapag inihalo sa pagkain o inumin ay nagdudulot ng mga sintomas na halos kapareho ng isang atake sa puso, na nagiging dahilan upang ito ay mahirap matukoy ng walang masusing pagsusuri. Si Belle ay natigilan. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang bawat salita ng reporter ay isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Si Ricardo, na nakaramdam din ng panlalamig, ay dali-daling kinuha ang remote control
at pinatay ang TV. "Nagkataon lang yan, Belle. Lumang balita na yan." "Hindi!" sigaw ni Belle. Ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng gumuho. "Yung kanta, yung ilaw, tapos yan. Hindi ito nagkataon. Meron dito, Ricardo. May nararamdaman ako." "Guni-guni mo lang yan. Napapraning ka na." Sigaw pabalik ni Ricardo. Ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay nagpapakita ng kanyang sariling takot. "Matulog na tayo." Hinila niya si Belle pabalik sa silid. Ngunit ang tiwala sa pagitan nila ay nagsimula nang magkaroon ng lamat. Ang kampanting mundo na kanilang binuo ay nagsimula ng gumuho sa isang gabi lamang. Pumasok sila muli sa silid tulugan. Kinuha ni Ricardo ang tablet na nasa bedside table, ang sarili niyang kopya yan ng system controller, at pinatay ang lahat ng koneksyon sa buong bahay. "Ayan," sabi niya, humihingal. "Wala nang manggugulo sa atin. Kahit anong glitch pa yan, tapos na." Huminga ng malalim si Belle, sinusubukang maniwala sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon ng katahimikan, isang tunog ang narinig nila, hindi mula sa malaking sound system, kundi mula sa maliit na smart speaker sa ibabaw ng tokador. Isang mahinang bulong, malinaw at malapit. Isang boses na tila pamilyar. "Bakit?" Pareho silang natigilan. Ang kanilang mga katawan ay nanigas sa takot. Ang simpleng tanong na iyon ay hindi isang glitch. Ito ay isang paratang. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman nilang hindi na sila ligtas sa bahay na kanilang inagaw. Hindi na sila nag-iisa. Ang sikat ng araw sa umaga ay dumaan sa mga siwang ng bintana sa maliit na apartment ni Eliza. Ngunit ang liwanag nito ay hindi umabot sa malamig na anino na bumabalot sa kanyang puso. Magdamag siyang gising, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen ng laptop. Pinapanood ang resulta ng kanyang unang galaw. Pinanood niya ang kanilang takot. Pinanood niya ang kanilang pagtatalo. Pinanood niya ang unti-unting pagkasira ng kanilang pekeng kapayapaan. At sa bawat sandali ng kanilang paghihirap, isang bahagi niya ang nakakaramdam ng isang mapait na kasiyahan, habang ang isa namang bahagi ay nakakaramdam ng matinding kirot. Upang maisakatuparan ang kanyang plano, kinailangan niyang buksan muli ang mga lumang video nila ni David. Mga video ng kanilang mga anibersaryo, mga kaarawan, mga simpleng hapon sa hardin. Habang pinipili niya ang mga audio clip ng boses ni David, para siyang sinasaksak ng paulit-ulit. Ang bawat tawa, bawat mahal kita, bawat salitang binibitawan nito ay isang matamis na alaala na ngayon ay kanyang ginagawang sandata. Ang proseso ay isang uri ng pagpaparusa sa sarili, ngunit para sa kanya, ito ay isang sakripisyong kailangan niyang gawin. Sa mansyon, ang umaga ay dumating na may kasamang mabigat na tensyon. Si Belle at Ricardo ay halos hindi nag-usap. Ang takot na kanilang naramdaman kagabi ay nanatili sa pagitan nila, isang hindi nakikitang pader. Sinubukan ni Belle na ibalik ang normalidad. Nagpunta siya sa kusina upang magtimpla ng kape. Ang kanyang mga kilos ay halos mekanikal. Isang desperadong pagtatangka na kumapit sa isang rutinang matagal nang nawala. Habang nagbubuhos siya ng mainit na tubig sa tasa, nag-iisa sa malawak na kusina, isang pamilyar na tunog ang biglang pumuno sa hangin. Hindi ito malakas. Ito ay isang bulong, malinaw at malapit, na tila nagmumula sa smart speaker na nakatago sa ilalim ng mga cabinet. Isang salita lamang, ang kanyang pangalan, Belle. Ang boses ni David. Ang tasang porselana ay dumulas mula sa nanginginig na mga kamay ni Belle, bumagsak sa sahig at nabasag sa libu-libong piraso na sumasabay sa pagkasira ng kanyang pagpipigil. Isang matinis na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang sigaw na puno ng purong takot. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong bahay na nagpatakbo kay Ricardo mula sa itaas.
Anong nangyari? Sigaw ni Ricardo pagdating niya sa kusina. Nakita si Belle na nakasandal sa pader. Ang kanyang muka ay maputla na parang papel habang nakaturo sa speaker. Narinig ko siya. Humihikbing sabi ni Belle. Tinawag niya ang pangalan ko. Si David. Narito siya. Imposible, sabi ni Ricardo. Ngunit ang kanyang mga mata ay ligaw na tumitingin sa paligid. Ang kanyang sariling takot ay nagsisimula nang kumain sa kanyang lohika. System glitch lang ulit yan, Belle. Sinabi ko na sa'yo. Hindi. Giit ni Belle. Ang kanyang boses ay tumataas sa hysteria. Alam kong boses niya yon. Pinaglalaruan niya tayo. Ang kaluluwa niya, Ricardo, hindi matahimik. Sa kanyang apartment, pinanood ni Eliza ang lahat sa kanyang screen. Ang kanyang puso ay kumikirot habang ginagamit niya ang boses ng kanyang asawa upang maghasik ng lagim. Ngunit ang imahe ng kanilang pagkataranta ay nagpapatigas sa kanyang kalooban. Ito pa lang ang simula. Kinabukasan, habang papalubog na ang araw at ang kulay kahel na liwanag ay pumapasok sa mga bintana, muling kumilos si Eliza. Si Belle at Ricardo ay nasa sala, nag-aaway na naman. Ang kanilang mga boses ay puno ng akusasyon at pagod. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Pagkatapos ng ilang segundo ng ganap na kadiliman, isang malakas na tunog ng pag-lock ang narinig nila mula sa lahat ng pinto at bintana sa unang palapag. Click, click, click. Anong nangyayari? Tanong ni Belle. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang boses. Sinubukan ni Ricardo na buksan ang pinto sa harap, ngunit hindi ito gumagalaw. Sinubukan niya ang sliding door patungo sa hardin, ngunit nakalock din ito ng mahigpit. Hindi ko mabuksan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay may bahid na ng panik. Kinapa nila ang kanilang daan sa dilim, nagkakabanggaan sa mga kasangkapan. Sila ay mga bilanggo sa loob ng isang bahay na dapat ay kanila. Ang pakiramdam ng pagiging nakakulong na walang magawa ay nagsimulang magdulot ng matinding pagkabalisa. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa ingay. 5 minuto. 5 minuto lamang silang nakulong sa dilim. Ngunit para sa kanila, ito ay isang walang hanggang bangungot. At pagkatapos, kasing bilis ng pagkawala nito, bumalik ang mga ilaw. Kasabay nito, ang mga lock ay umalingaw-ngaw muli. Sa kanilang pag-unlock, hindi na nagsalita si Ricardo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at takot. Pumunta siya ng diretso sa control panel at sinubukang i-override ang system, ngunit wala itong epekto. Sinasabi ko na sa'yo, Belle. Sabi niya sa isang mababang, nagbabantang boses, may naglalaro sa atin at hindi ito isang multo. Ang lamat sa pagitan nila ay lumalaki at lumalalim. Ang dating pag-ibig at pagsasabuatan ay napapalitan na ng hinala. Si Ricardo ay nagsisimulang mag-isip na si Belle sa kanyang pagiging paranoid ay maaaring may kinalaman dito. Samantala, si Belle ay kumbinsido na ang kaluluwa ni David ang nagpapahirap sa kanila at ang pagtanggi ni Ricardo ay isang paraan lamang upang itago ang sarili nitong takot. Mula sa kanyang ligtas na kinaroroonan, pinanood ni Eliza ang kanilang pagkasira. Ang bawat salita ng pag-aaway, bawat titig ng pagdududa ay isang maliit na tagumpay. Nakita niya ang kanilang kahinaan. Nakita niya kung gaano kabilis gumuho ang kanilang alyansa. Kapag nahaharap sa hindi nakikita, hindi pa siya tapos. Mayroon pa siyang isang huling galaw para sa gabing iyon, isang bagay na personal, isang bagay na direktang tutumbok sa kanilang budhi. Nag-browse siya sa kanyang mga file hanggang sa mahanap niya ang isang partikular na mensahe. Isang mensaheng narinig niya mula sa recording ng pag-uusap nila sa silid-aklatan. Ginamit niya ang isang text-to-speech software na may neutral na boses at ipinadala ito bilang isang anonymous text message sa telepono ni Ricardo. Habang nakaupo si Ricardo sa sala, sinusubukang pakalmahin ang sarili, nag-vibrate ang kanyang telepono.
Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay simple, ngunit ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Mas marami siyang alam kaysa sa sinasabi niya. Huwag kang magtiwala sa kanya. Itinaas ni Ricardo ang kanyang ulo mula sa telepono. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tumingin siya sa direksyon ng hagdanan kung saan umakyat si Belle kanina. Ang lason ng pagdududa na mas mabisa kaysa sa anumang lason na kanilang ginamit ay nagsimula ng kumalat sa kanyang mga ugat. Sino ang siya? Si Belle? O mayroon pang iba? At sino ang nagpadala ng mensaheng ito? Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang masamang pangitain sa mga darating pang araw. Ang sikat ng araw ay tila isang mapanuksong bisita sa mansyon. Pilit itong pumapasok sa malalaking bintana, naglalatag ng gintong liwanag sa sahig, ngunit ang init nito ay hindi kayang tunawin ang namumuong yelo sa pagitan ni Belle at Ricardo. Ilang araw nang ganito ang kanilang umaga, isang ritual ng maingat na katahimikan. Ang kanilang mga kilos ay kalkulado, ang kanilang mga salita ay kakaunti, na para bang natatakot sila na ang anumang malakas na tunog ay muling gigising sa kung anuman ang nagpapahirap sa kanila sa bahay na ito. Mula sa dining table, pinagmamasdan ni Belle si Ricardo habang nagbabasa ito ng dyaryo o nagpapanggap na nagbabasa. Ang kanyang mga mata ay hindi gumagalaw sa mga pahina. Ang kanyang mga panga ay mahigpit, ang kanyang mga daliri ay mariing nakahawak sa papel. Ang lalaking minahal niya dahil sa kanyang kahinaan, ang kahinaang madali niyang manipulahin, ay nagpapakita ngayon ng isang uri ng tigas na hindi niya gusto. Ang mensaheng iyon. Simula nang matanggap ni Ricardo ang mensaheng iyon, nagbago ang lahat. Ang bawat tingin niya kay Belle ay may kasamang tanong. Ang bawat pag-iwas niya ay isang akusasyon. Hindi ka ba papasok sa opisina? Tanong ni Belle. Sinusubukang basagin ang katahimikan na parang salamin. Bakit? Bakit? Gusto mo na ba akong umalis? Sagot ni Ricardo. Hindi inaalis ang tingin sa dyaryo. Ang sagot ay isang sampal. Hindi. Nagtatanong lang ako. Mahinang sabi ni Belle. Nag-aalala lang ako sa'yo. Sa atin. Sa wakas ay ibinaba ni Ricardo ang dyaryo. Tinitigan niya si Belle. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Nag-aalala? O baka naman may iba kang gustong malaman, Belle? Naramdaman ni Belle ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ano ang ibig mong sabihin? Maingat na inilabas ni Ricardo ang kanyang telepono at inilapag ito sa mesa, itinulak ito palapit kay Belle. Ang screen ay nagpapakita ng text message na natanggap niya. Ito, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at kontrolado. Ano ang ibig sabihin nito? Tinitigan ni Belle ang mga salita. Mas marami siyang alam kaysa sa sinasabi niya. Huwag kang magtiwala sa kanya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi ko alam. Bakit mo ako tinatanong? Sa tingin mo ba ay may kinalaman ako dyan? Ikaw ang sinasabi nito, hindi ba? Giit ni Ricardo. Sino pa ba? Tayong dalawa lang ang nakakaalam ng lahat. Tayong dalawa lang ang nandito. At sa tingin mo ay ipapadala ko yan sa sarili ko? Tumataas na ang boses ni Belle. Para ano? Para takutin ka. Ricardo, pareho tayong biktima dito. Mayroong naglalaro sa atin. O baka naman isa lang sa atin ang nilalaro. Ganti ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Baka meron kang sariling plano, Belle. Baka gusto mong makuha ang lahat para sa sarili mo. Baka ako na ang susunod mong tatanggalin. Ang akusasyon ay isang lason na tumusok ng malalim sa puso ni Belle. Ang lahat ng takot, ang lahat ng paranoia, ang lahat ng gabing hindi siya makatulog ay sumabog na parang isang bulkan. Tumayo siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Ako? Ako ang may sariling plano? Sigaw niya, ang kanyang boses
ay umaling-awngaw sa buong bahay. Nakalimutan mo na ba, Ricardo? Nakalimutan mo na ba kung sino ang nag-isip ng lahat ng ito? Kung sino ang nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ang dapat gawin habang ikaw ay nanginginig sa isang sulok? Hinaan mo ang boses mo. Babala ni Ricardo. Tumatayo na rin. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat sa biglaang pagsabog ni Belle. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng nawala. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang mapanganib na pagmamataas, isang desperadong pagnanais na ipamukha kay Ricardo kung gaano ito kawalang silbi kung wala siya. Hindi, para marinig mo. Ang kanyang boses ay puno ng pait at galit na naipon sa loob ng isang taon para maalala mo na kung hindi dahil sa akin, nakakulong ka na sana ngayon dahil sa pagnanakaw mo. Ako ang gumawa ng lahat para sa atin. Ako ang nakahanap ng perpektong laso na yon habang ikaw ay takot na takot lang. Ang mga huling salita ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang putok ng baril. At pagkatapos, katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Ang galit sa mukha ni Ricardo ay biglang nawala, napalitan ng purong hindi makapaniwalang takot. Si Belle naman, nang marinig niya ang sarili niyang mga salita na nakabitin sa hangin, ay tila natauhan. Napahawak siya sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa katotohanang nasabi niya ang mga salitang yon ng malakas. Dito, sa loob ng bahay na ito, ang kanilang pag-aaway ay biglang natapos. Ang kanilang pagiging magkakampi ay tuluyan ng nawasak. Ang tanging natira ay ang kanilang ibinahaging kasalanan na ngayon ay isiniwalat na sa mga dingding na nakapaligid sa kanila. Dahan-dahan, ang mga mata ni Belle ay nagsimulang gumala sa paligid ng silid, hindi na bilang isang may-ari, kundi bilang isang bilanggo na naghahanap ng mga nakatagong mata. Ang bawat painting, bawat florera, bawat sulok ay tila nagmamasid sa kanya. At pagkatapos, ang kanyang tingin ay napadako sa malaking telebisyon na nakasabit sa dingding sa sala. Ang screen nito ay itim at walang buhay, isang madilim na salamin na sumasalamin sa kanilang natatakot na mga mukha. Ngunit sa ilalim nito, sa kanang sulok, mayroong isang bagay, isang maliit, halos hindi mapansing tuldok ng ilaw, isang pulang tuldok, ang standby light, ngunit para kay Belle. Sa kanyang isipang nilamon na ng paranoia, hindi iyon isang simpleng ilaw. Ito ay isang mata, isang pulang mata na hindi kumukurap, isang tahimik na saksi na nakarinig at nakakita ng lahat. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi sila nag-iisa. Kailanman ay hindi sila naging nag-iisa. Ang umaga ay dumating kay Eliza, hindi bilang isang pangako ng bagong pag-asa, kundi bilang isang kumpirmasyon ng isang matagumpay na gabi. Sa maliit na espasyo ng kanyang apartment, ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng kanyang laptop kung saan paulit-ulit niyang pinapanood ang isang particular na video clip. Ang pag-amin ni Belle, ang bawat salita ay isang matulis na patalim at ang bawat panonood ay nagpapatibay sa kanyang determinasyon na parang paghahasa sa isang espada. Mayroon na siyang ebidensya, isang malinaw at hindi maikakailang patunay na wawasak sa kanila. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang panganib. Alam niyang ang realisasyon ni Belle tungkol sa pulang tuldok sa telebisyon ay mag-uudyok dito na kumilos. Hindi na ito mananahimik, hindi na ito mag-aalinlangan. Ang laro ay pumasok na sa isang bagong yugto, isang yugto na mas mapanganib. Sa mansyon, ang hangin ay mas mabigat kaysa dati. Ang pagsisigawan ay napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Si Ricardo ay nakaupo sa isang silya, ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga kamay, habang si Belle ay naglalakad
pabalik-balik, na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Ang kanyang mga mata ay ligaw. Sinusuri ang bawat sulok, bawat anino, na para bang naghahanap ng mga nakatagong mata na alam niyang naroroon. Hindi na ako papayag na manatili dito ng ganito. Biglang sabi ni Belle, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bakal na determinasyon. Hindi habang alam kong may nagmamasid sa atin. At ano ang plano mong gawin? Tanong ni Ricardo. Hindi inaangat ang kanyang ulo. Tatakbo tayo? Saan tayo pupunta? Hindi tayo tatakbo, sagot ni Belle. Huminto sa kanyang paglalakad at hinarap si Ricardo. Lalaban tayo. Tatawag ako ng isang tao, isang profesional. Papahanap ko ang bawat kamera, bawat mikropono sa bahay na ito. At kung sino man ang nasa likod nito, sisiguraduhin kong malalaman natin. Ang desisyon ni Belle ay ang hudyat na hinihintay ni Eliza. Sa kanyang screen, nakita niya itong kinukuha ang telepono at nagsimulang magdial. Ang karera laban sa oras ay nagsimula na. Kailangan niyang mailipat ang lahat ng mahalagang file, lalo na ang video ng pag-amin, bago nila matuklasan at sirain ang buong sistema. Agad niyang binuksan ang isang secure cloud storage at sinimulan ang proseso ng pag-upload. Isang maliit na progress bar ang lumitaw sa sulok ng kanyang screen. Ang berdeng linya ay dahan-dahang gumagapang. Ang bawat porsyento ay parang isang butil ng buhangin sa isang hourglass. Ilang oras ang lumipas, isang puting van ang pumarada sa harap ng mansyon. Isang lalaking nasa katanghalang gulang na may dalang mga itim na kaso na puno ng iba't ibang kagamitan ang pumasok sa bahay. Siya ang tech expert. Nagsimula ang paghahanap. Mula sa kanyang laptop, pinanood ni Eliza ang bawat kilos ng lalaki. Ginamit nito ang isang aparato na naglalabas ng isang mahinang, paulit-ulit na tunog habang sinusuri nito ang mga dingding, mga kasangkapan at mga electrical outlet. Sa bawat pagdaan ng lalaki sa isang silid, ang puso ni Eliza ay tila tumitigil. Ang progress bar ay nasa 40% pa lamang. Pumasok ang lalaki sa sala. Ang kanyang aparato ay nagsimulang tumunog ng mas mabilis habang papalapit ito sa telebisyon. Mayroon dito, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay kalmado at profesional. Natagpuan niya ang isa sa mga kamera na ikinabit ni David. Si Belle ay napahawak sa kanyang bibig, isang halo ng takot at pagpapatunay sa kanyang mga mata. Sabi ko na sa'yo, bulong niya kay Ricardo. Ang progress bar ay nasa 60%. Nagpatuloy ang paghahanap. Bawat kamera na natatagpuan ay isang maliit na kirot para kay Eliza, na para bang isang bahagi ng huling alaala ni David ang tinatanggal. Ngunit hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang mga file. Ang lalaki ay papalapit na ngayon sa silid-aklatan kung saan nakatago ang main control hub ng buong sistema. Dito nakasalalay ang lahat. May malakas na signal na nagmumula sa likod ng estante ng mga libro na ito, sabi ng eksperto. Sa screen ni Eliza, nakita niyang papalapit na ang lalaki sa pinakasensitibong bahagi ng sistema. Ang progress bar ay nasa 92%. Napakabagal. Sa isang iglap, ang aparato ng lalaki ay naglabas ng isang matinis at tuloy-tuloy na tunog. Ito na, sabi niya. Ang pinagmumulan ng lahat. Nakita ni Eliza ang kanyang pagkakataon na maubos sa isang mabilis na desisyon. Pinutol niya ang kanyang sariling remote connection sa sistema. Sa mansyon, ang matinis na tunog ay biglang humina at naging paulit-ulit na naman. Nangunot ang noo ng eksperto. Kakaiba. Nawala ang signal ng remote access. Marahil ay isang interference lamang. Ngunit ang ilang segundong yon ay sapat na. Sa screen ni Eliza, ang progress bar ay umabot sa dulo. Upload complete. 100. Nakahinga siya ng maluwag. Isang hiningang hindi niya namalayang pinipigilan niya. Nasa kanya na. Ang ebidensya ay ligtas na. Sa mansyon,
Natagpuan ng eksperto ang control hub. Maingat niyang tinanggal ang ilang mga wires at modules. Okay na, sabi niya pagkatapos ng ilang minuto. Natanggal ko na ang ilan sa mga pangunahing kamera at sinigurado kong wala nang sino man ang makaka-access sa sistema mula sa labas. Ibinaba ko na ang lahat ng remote connections. Isang alon ng ginhawa ang dumaan kay Belle. Sa wakas, natapos na ang bangungot. Salamat, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Maraming salamat. Umalis na ang eksperto. Nag-iwan ng isang ilusyon ng kapayapaan. Si Belle at Ricardo, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, ay nakaramdam ng isang uri ng kaligtasan. Hindi nila alam na ang kanilang pakiramdam ng seguridad ay ang pinakamalaking tagumpay ni Eliza. Dahil ngayon, sa kanilang pagiging kampante, sila ay mas mahina kaysa dati. Habang papaalis ang puting van, tiningnan ito ni Belle mula sa bintana. Lumingon siya kay Ricardo. Tapos na, sabi niya, sinusubukang ngumiti. Sa kanyang apartment, isinara ni Eliza ang kanyang laptop. Pinatay niya ang lahat ng mga camera feed. Para sa ngayon, tapos na ang kanyang pagmamasid. Ang susunod na yugto ng kanyang plano ay hindi na nangangailangan ng mga anino. Nangangailangan na ito ng liwanag. Nakatanggap si Belle ng isang huling mensahe mula sa eksperto. Ginang Cruz, sinisiguro ko sa inyo, ligtas na kayo ngayon. Ang kasinungalingan ay hindi kailanman naging ganito katamis. Ang katahimikan sa apartment ni Eliza ay may ibang uri ng bigat ngayon. Hindi na ito ang katahimikan ng isang mangangaso na nag-aabang sa kanyang biktima, kundi ang katahimikan ng isang seldang walang bintana. Ang kanyang laptop ay nakasara sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang mga video file, ang ebidensya ng isang brutal na krimen, ay ligtas na nakatago sa cloud. Ngunit ang mga ito ay tila malayo at walang silbi, na parang mga bituin na nakikita mo, ngunit hindi mo kailanman maaabot. Sinubukan niya kanina. Sa huling pagkakataon, sinubukan niyang i-access ang sistema, umaasa sa isang himala, sa isang maliit na siwang na maaring naiwan ng tech expert. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay isang mensaheng malamig at walang awa. Access denied. Paulit-ulit. Ang bawat pagpindot ay isang kumpirmasyon ng kanyang pagkatalo. Nawala na sa kanya ang kanyang mga mata, ang kanyang mga tainga. Pinutol na niya ang huling koneksyon niya sa bahay na yon, at sa paggawa noon ay tila pinutol na rin niya ang kanyang huling pag-asa. Para siyang isang general na may hawak na mapa ng teritoryo ng kaaway, ngunit ang kanyang buong hukbo ay biglang naglaho. Mayroon siyang kaalaman, ngunit wala na siyang kapangyarihan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang nagring ang kanyang telepono. Isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen. Isang pangalan na nagdulot ng isang malamig na agos sa kanyang mga ugat. Isabel Cruz. Nag-atubili si Eliza. Bakit siya tumatawag? Ngunit alam niya na kailangan niyang sagutin. Kailangan niyang malaman kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Huminga siya ng malalim. Pinilit na gawing normal at bahagyang malungkot ang kanyang boses at sinagot ang tawag. Belle? Eliza? Oh, Diyos ko, kumusta ka na? Ang boses ni Belle sa kabilang linya ay puno ng isang pekeng pag-aalala na halos perpekto. Pasensya na kung ngayon lang ako nakatawag ulit. Medyo naging magulo ang mga bagay dito. Ayos lang, sagot ni Eliza. Ang bawat salita ay isang pagsisikap. Anong nangyari? Well, alam mo na. Ang bahay. May mga kakaibang nangyayari, mga problema sa kuryente, sa sistema. Kaya nagpasya kami ni Ricky na ipaayos na ang lahat. Sa katunayan, iyon ang dahilan kung bakit ako tumawag. Nagkaroon ng isang maikling paghinto na para bang pinipili ni Belle ang kanyang susunod na mga salita. Alam kong mahirap ito para sa'yo, Eliza, pero naisip namin ni Ricky na marahil ay panahon na para bitawan na natin ang bahay. Narito na.
ang mga salitang kinatatakutan niyang marinig. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Eliza. Pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. Nakausap ko na ang isang real estate agent, sabi ni Belle. Ang kanyang boses ay mas masigla na ngayon. Sabi niya, mataas ang halaga ng property ngayon sa Tagaytay. Kung maibebenta natin ito sa lalong madaling panahon, makakatulong ito sa ating lahat na magsimula ng bago. At naisip ko, marahil ay gusto mong sumama sa amin ni Ricky. Sa ibang bansa, magsimula tayo ng bagong buhay, malayo sa lahat ng masasakit na alaala dito. Ang alok ay isang insulto na nakabalot sa sutla. Isang paanyaya na sumama sa mga pumatay sa kanyang asawa na gamitin ang pera mula sa kanilang krimen upang bumuo ng isang bagong mundo. Ang abdo ay umakyat sa lalamunan ni Eliza. Hindi ko alam, Belle, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa pekeng kalungkutan, kundi dahil sa pinipigilang galit. Kailangan ko munang mag-isip. Sige, intindihin mo muna ang iyong sarili. Mabilis na sabi ni Belle. Halatang nakuha na ang gusto niyang marinig. Isang Eliza na mahina at nag-aalinlangan. Basta't ipapadala ko sa iyo ang mga papeles sa lalong madaling panahon para mapirmahan mo na. Mahal ka namin, Eliza. Tandaan mo yan. Binaba ni Belle ang tawag. Ibinagsak ni Eliza ang telepono sa kama na para bang ito ay isang piraso ng nagbabagang uling. Nawala na ang lahat. Ibebenta nila ang bahay. Aalis sila ng bansa. At siya ay maiiwang mag-isa. Dala-dala ang mga video na walang sino man ang maniniwala, habang ang mga salarin ay nagpapakasaya sa kanilang kalayaan. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang apartment ay tila lalong sumikip sa paligid niya. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay isang malaking alon na tumangay sa kanya. Natalo na siya. Pinaglaruan niya ang laro nila. At sa huli, sila pa rin ang nanalo. Patawarin mo ako, David, sabi niya sa kanyang isipan. Habang ang mga luha na matagal na niyang pinigilan ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Sinubukan ko, ngunit nabigo ako. Ang kanyang tingin ay napadpad sa isang maliit na kahon sa ibabaw ng kanyang tukador. Isang kahon na naglalaman ng ilang mga bagay na hindi niya kayang iwan sa mansyon. Dahan-dahan siyang tumayo, lumapit dito at binuksan ito. Sa ibabaw ng mga lumang sulat at mga tiket sa sine ay isang larawan. Isang larawan nila ni David, kuha sa isang beach sa Batangas. Pareho silang tumatawa, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Si David ay nakaakbay sa kanya, ang kanyang ngiti ay malawak at totoo. Iyon ang lalaking minahal niya, malakas, matalino, at puno ng buhay. Habang tinititigan niya ang kanyang nangiti, isang alaala ang bumalik sa kanya, isang pag-uusap nila nung nagsisimula pa lamang si David sa kanyang negosyo at nahaharap sa maraming pagsubok. Paano mo ito ginagawa? Tanong niya noon. Paano ka hindi sumusuko? Ang sagot ni David ay simple ngunit malalim. Dahil ang lakas, mahal, ay hindi palaging nasa kamao. Ang talino, ang pinakamalakas na sandata. Kapag hindi mo kayang sirain ang pader, hanapin mo ang pintuan. Hanapin mo ang pintuan. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kanyang mga luha ay tumigil. Tinitigan niyang muli ang larawan. Anong ginagawa niya? Sumusuko? Hinahayaan ang sarili na malunod sa kawalan ng pag-asa? Hindi ito ang nais ni David. Hindi ito ang babaeng minahal ni David. Tama si David. Ang talino ang pinakamalakas na sandata. Ang kanyang plano ay umasa sa teknolohiya, sa mga anino. Ngunit ngayong nawala na yon, kailangan niyang gumamit ng ibang uri ng talino. Isang talino na gumagamit ng tao. Isang ideya, isang desperado, ngunit napakalinaw na ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan.
Nawala sa kanya ang kontrol sa loob ng bahay. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi niya kayang kontrolin ang mga taong papasok at lalabas dito. Hindi niya kayang kontrolin ang mga pinto, ngunit kaya niyang magpadala ng isang imbitasyon na hindi nila matatanggihan. Kailangan niya ng isang pain, kailangan niya ng isang palabas, kailangan niya ng isang huling pagtatanghal sa entabladong yon. At para magawa yon, kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng isang taong pinagkakatiwalaan niya, isang taong tapat kay David, isang taong inalis ni Belle at Ricardo dahil nakikita nito ang kanilang kasamaan. Ang kanyang mga mata ay nagbago. Ang abo ng pagkatalo ay nawala. Napalitan ng isang nagbabagang uling ng bagong determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi na nanginginig. Mabilis niyang hinanap ang isang numero sa kanyang mga contact. Isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Pinindot niya ang call button at itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Ang bawat pagring ay isang tibok ng kanyang bagong tuklas na puso. "Hello?" Sagot ng isang pamilyar at may edad na boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Elisa. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay nagsalita siya, ay kalmado, matatag, at puno ng isang nakamamatay na layunin. "Manang Lorna," sabi niya, "kailangan ko po ang tulong ninyo." Ang hangin sa mansyon sa Tagaytay ay iba na. Hindi na ito ang hangin na puno ng takot at multo ng nakaraan, kundi isang hangin na may bigat ng isang paparating na bagyo, isang katahimikan bago ang isang malakas na kulog. Si Eliza ay nakatayo sa gitna ng sala, ngunit hindi na bilang isang dayuhan sa sarili niyang pamamahay. Ang bawat kilos niya ay may layunin, ang bawat tingin niya ay may talim. Sa kanyang tabi ay si Manang Lorna, ang matandang kasambahay na may mga matang nakakita na ng maraming taon sa serbisyo sa pamilya Reyes. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot para sa sinapit ng kanyang mga amo, ngunit ang kanyang mga kamay, habang nag-aayos ng mga bulaklak sa florera, ay matatag. Siya ang unang taong tinawagan ni Eliza at hindi siya nagdalawang isip na tumulong. "Sigurado ka ba dito, Hija?" Tanong ni Manang Lorna. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na puno ng pag-aalala. Mapanganib ang mga taong iyon. "Mas mapanganib po kung hahayaan natin silang makatakas," sagot ni Eliza. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa dining table na kanilang inaayos. "Ito na po ang huling pagkakataon, Manang. Kailangan nating tapusin ito para kay David." Ang pagbanggit sa pangalan ni David ay nagpatigil sa anumang pag-aalinlangan ni Manang Lorna. Tumango siya, isang tahimik na panunumpa ng katapatan. Kinuha ni Elisa ang kanyang telepono. Ito na ang sandali. Ang kanyang puso ay dapat sanang kumakabog ng malakas, ngunit ang nararamdaman niya ay isang nakakagulat na kapayapaan, isang malamig na kalmadong dulot ng isang desisyong hindi na mababago. Hinanap niya ang numero ni Belle at pinindot ang call button. Habang nagri-ring, ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Hinuhugot ang lahat ng alaala ng kahinaan, ng pagiging biktima, at ginawa itong isang maskara. "Hello, Elisa?" Sagot ni Belle. Ang kanyang boses ay may halong pagkagulat at maingat na pag-aalala. "Belle?" Nagsimulang magsalita si Elisa. At ang boses na lumabas sa kanya ay boses ng isang babaeng pagod na, isang babaeng sumuko na sa laban. "Tumatawag ako tungkol sa sinabi mo, tungkol sa bahay." "Oh, oo. Ano ang naisip mo?" "Pinag-isipan ko ito ng mabuti." Patuloy ni Elisa, ang bawat salita ay may kasamang huwad na pag-aatubili. At tama ka. Pagod na akong masaktan. Pagod na akong lumaban. Marahil ang pagbebenta ng bahay at pag-alis ay ang pinakamagandang gawin para sa ating lahat. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod at halos marinig ni Elisa ang pagpipigil ng tuwa sa kabilang linya. "Talaga, Elisa? Sigurado ka ba? Iyan ang pinakamagandang balita na narinig ko." "Oo,
sabi ni Elisa. Pero meron akong isang hiling. Bago natin gawin ang lahat, gusto ko sanang magkaroon tayo ng isang huling hapunan sa bahay. Tayong tatlo. Para alalahanin si David sa huling pagkakataon at para pag-usapan ang mga detalye ng maayos. Isang paraan para magkaroon tayo ng closure. Ang alok ay perpekto. Isang pain na napakatamis para tanggihan. Isang gabi kung saan makukuha na nila ang pirma ni Elisa sa lahat ng papeles. Siyempre, Eliza, isang napakagandang ideya. Halos sumigaw si Belle sa tuwa. Kailan mo gusto? Ngayong gabi? Sagot ni Eliza. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Pagkatapos ng tawag, napangisi si Belle at agad na tinawagan si Ricardo. Nakuha na natin siya, Ricky. Ang tanga-tanga niya talaga. Pumayag na siyang ibenta ang bahay. At gusto pa niya ng isang memorial dinner ngayong gabi. Ang drama. Perpekto? Sagot ni Ricardo. Isang mapagmataas ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dalhin mo na ang lahat ng papeles. Ngayong gabi, matatapos na ang lahat ng problema natin. Ang kanilang pag-aaway at pagdududa ay biglang nawala. Napalitan ng kanilang ibinahaging kasakiman at pagiging kampante. Samantala, sa mansyon, pagkatapos ng tawag kay Belle, isa pang tawag ang ginawa ni Eliza. Isang numero na hindi pamilyar. Inspector de la Cruz, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay wala ng anumang bakas ng kahinaan. Ito ay matigas, malinaw, at puno ng awtoridad. Si Elisa Reyes po ito, asawa ni David Reyes. Ginang Reyes, sagot ng lalaki. Matagal na naming hinihintay ang tawag ninyo. Nasa akin na po ang lahat, sabi ni Elisa. Ang ebidensya, ang pag-amin, ang lahat. Ngunit kailangan kong gawin ito sa aking paraan. Kailangan kong mahuli sila sa akto. Ibinigay niya ang mga detalye ng kanyang plano, ang oras, ang signal. Nang matapos ang tawag, isang uri ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Wala nang atrasan. Ang gabi ay dumating, at kasama nito ang isang nakakakilabot na kagandahan. Ang buwan ay buo at maliwanag. Ang liwanag nito ay naglalatag ng pilak na landas sa ibabaw ng lawa ng Taal. Sa loob ng mansyon, ang hapagkainan ay nakahanda para sa tatlo. Ang mga kandila ay nakasindi, ang mga kubyertos ay kumikinang, at isang masarap na amoy ng pagkain na niluto ni Manang Lorna ang pumupuno sa hangin. Kung titingnan, ito ay isang perpektong eksena para sa isang mapayapang hapunan. Ilang sandali pa, isang tunog ng sasakyan ang narinig nila sa laba. Tumayo si Eliza. Pinakinis ang kanyang bestida. Tumingin siya kay Manang Lorna na tumango bilang sagot. Naglakad si Elisa patungo sa pinto. Bawat hakbang ay mabigat ngunit tiyak. Narinig niya ang doorbell. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng kanyang lakas at binuksan ang pinto. Sa labas, nakatayo sina Belle at Ricardo. Ang kanilang mga muka ay puno ng huwad na pakikiramay at mga ngiting hindi umaabot sa kanilang mga mata. Sa kanilang kamay, dala ni Ricardo ang isang leather briefcase. Walang dudang naglalaman ng mga papeles na maglilipat ng lahat ng yaman ni David sa kanila. Tiningnan sila ni Eliza isang mahabang sandali. At pagkatapos, isang maliit at misteryosong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Welcome back," sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may lamig ng yelo. Tamang-tama ang dating ninyo. Malapit nang maihain ang hapunan. Ang hapagkainan ay nababalot ng isang kakaibang tensyon, isang katahimikang halos masakit sa tainga, na paminsan-minsan ay binabasag lamang ng mahinang kalansing ng mga kubyertos sa pinggan. Ang liwanag ng kandila ay naglalaro sa kanilang mga mukha. Lumilikha ng mga aninong mas tapat pa kaysa sa mga ngiting kanilang pinapakita. Si Eliza ay nakaupo sa dulo ng mesa, sa lugar na dati para kay David. Ang kanyang postura ay tuwid at ang kanyang mga kilos
ay puno ng isang hindi pangkaraniwang kapayapaan. Sa kabilang banda, sina Belle at Ricardo ay hindi mapakali. Ang kanilang paunang pagiging kampante ay unti-unting napapalitan ng pag-aalala. Ang Elisa na kaharap nila ngayon ay hindi ang Eliza na kanilang inaasahan. Wala na ang bakas ng pagiging biktima sa kanyang mga mata. Sa halip, mayroong isang uri ng kaalaman, isang lalim na hindi nila maintindihan, at ito'y nagdulot sa kanila ng hindi maipaliwanag na kaba. "Masarap ang pagkain, Elisa," sabi ni Belle. Pilit na pinapasigla ang usapan. "Sino ang nagluto?" "Si Manang Lorna," sagot ni Elisa, habang marahang iniikot ang alak sa kanyang kopita. Pumayag siyang bumalik para sa gabing ito, para kay David. Ang pagbanggit sa pangalan ni David ay nagdulot ng isang saglit na pananahimik. Tumingin si Ricardo kay Belle, isang tinging nagsasabing, "Tapusin na natin ito." "Elisa," nagsimulang magsalita si Ricardo, inilalapag ang kanyang kubyertos at inilalapit ang briefcase na nasa sahig. "Habang kumakain tayo, marahil ay maaari na nating tingnan ang mga papeles para maging formal na ang lahat." Ngumiti si Elisa, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Siyempre, ngunit bago iyan," sabi niya, habang dahan-dahang tumatayo. "Mayroon akong isang bagay na gusto kong ipakita sa inyo. Isang bagay na inihanda ko para alalahanin si David." Naglakad siya patungo sa sala, kung saan nakasabit ang malaking screen ng home theater system. Kinuha niya ang isang remote control mula sa ibabaw ng isang maliit na mesa. Sina Belle at Ricardo ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka. "Isang maliit na video presentation," sabi ni Elisa Maba. Ang kanyang boses ay malambing pa rin, ngunit mayroon ng pahiwatig ng bakal sa ilalim nito. "Isang koleksyon ng mga alaala para sa ating lahat." Bumalik siya sa kanyang upuan. Ang mga ilaw sa dining area ay dahan-dahang humina, habang ang malaking screen sa sala ay umilaw. Ang puso ni Belle ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. May mali. Isang malaking pagkakamali. Ang unang imahe na lumitaw sa screen ay hindi isang masayang alaala. Ito ay isang still image mula sa security camera kuha sa sala. Ang petsa at oras ay malinaw na nakasulat sa ibabang sulok ng screen, at sa imahe naroon sila. Si Belle at Ricardo magkayakap sa sofa. Nanigas si Belle sa kanyang kinauupuan. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Ricardo na ganoon din ang reaksyon. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla. "Ano ito, Eliza?" tanong ni Belle. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Isang masamang biro?" Hindi sumagot si Eliza. Pinindot niya lang ang isang button sa remote. Ang still image ay naging isang video. Napanood nila ang kanilang sarili. Naririnig nila ang kanilang mga boses na nag-uusap tungkol sa pagbebenta ng bahay, tungkol sa pag-alis. At pagkatapos, ang eksena ay nagbago. Ang screen ay nagpapakita ngayon ng footage mula sa silid-aklatan. Madilim. Ngunit ang kanilang mga boses ay malinaw na malinaw. Pinalakas ng sound system ng buong bahay na pumupuno sa bawat sulok ng silid na may bigat ng kanilang kasalanan. "Relax ka lang," sabi ng boses ni Belle mula sa mga speaker. "Tapos na ang lahat." "Paano kung may makaalam?" sagot ng nanginginig na boses ni Ricardo. "Paano kung may magduda, Belle? Ang bilis ng mga pangyayari." Napahawak si Ricardo sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga buko ay namumuti. Tumingin siya kay Elisa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Si Eliza ay nakaupo pa rin ng payapa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, na para bang nanonood lamang ng isang ordinaryong pelikula. At pagkatapos, ang huling pinakamatinding dagok. Walang sino man ang mag-iisip na ang puso niyang iyon ay tinulungan lang natin ng kaunti para mapabilis ang paghinto. Ang boses ni Belle ay umalingaw-ngaw, puno ng isang nakakakilabot na pagmamalaki.
Itigil mo yan, sigaw ni Ricardo. Biglang tumayo. Ang kanyang silya ay bumagsak sa sahig. Ngunit hindi siya pinansin ni Elisa. Pinindot niyang muli ang isang button. Ang eksena ay nagbago sa huling pagkakataon. Ito na ang pinakabagong video. Ang kanilang pag-aaway sa mismong dining area na ito, ilang araw lamang ang nakalipas. Ako ang gumawa ng lahat para sa atin. Sigaw ng boses ni Belle mula sa screen. Ang kanyang mukha sa video ay puno ng galit. Ako ang nakahanap ng perpektong lason na yon, habang ikaw ay takot na takot lang. Hindi! Sigaw ni Belle, na tumayo na rin. Ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha at pawis. Paano? Paano mo nakuha iyan? Pinatanggal na namin ang lahat. Sa wakas ay nagsalita si Eliza. Ibinaling niya ang kanyang tingin mula sa screen patungo sa kanila. Ang kanyang boses, nang lumabas ito, ay hindi na malambing. Ito ay malamig, matalim, at puno ng bigat ng isang taong pagluluksa. Akala ninyo, sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at may diin, na dahil lang sa tinanggal ninyo ang mga mata, ay mabubura na rin ninyo ang alaala? Ang sistemang ito, si David ang gumawa nito, at iniwan niya ito sa akin. Dahan-dahang itinaas ni Eliza ang kanyang kopita ng alak, hindi para uminom, kundi para sa isang toast. Isang toast para sa 2 taong nasa harap niya. Para sa inyo, sabi niya, habang ang video sa screen ay natapos at napalitan ng kadiliman. Para sa inyong pag-ibig, para sa inyong kasakiman, at para sa inyong katapusan. Sa sandaling iyon, na para bang isang signal, ang mga pinto ng mansyon ay bumukas ng may lakas. Ang malambot na liwanag ng mga kandila ay biglang natabunan ng matatalas na ilaw ng mga flashlight. Mga unipormadong pulis na pinamumunuan ni Inspector De La Cruz ang mabilis na pumasok sa silid. Ang kanilang mga baril ay nakatutok. Isabel Cruz, Ricardo De Leon, sabi ni Inspector De La Cruz. Ang kanyang boses ay malakas at may awtoridad na umalingaw-ngaw sa biglang katahimikan. Sumama kayo sa amin. Kayo ay inaaresto sa salang pagpatay kay David Reyes. Ang briefcase na hawak ni Ricardo ay bumagsak sa sahig. Ang mga papeles ng kanilang pangarap ay kumalat na parang mga tuyong dahon. Si Ricardo ay napaluhod. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit si Belle, kahit sa kanyang pagkatalo, ay mayroon pa ring kamandag. Tumingin siya kay Eliza. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkamuhi. Magsisisi ka dito, Eliza, sabi niya habang pinoposasan ng mga pulis ang kanyang mga kamay sa likuran. Hindi mo ito ikaliligaya. Mamumuhay ka sa anino nito habang buhay. Hinding-hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Habang inilalabas sila ng mga pulis, ang kanyang mga salita ay nanatiling nakabitin sa hangin. Si Eliza ay nanatiling nakaupo, hindi gumagalaw. Pinapanood silang maglaho sa dilim. Ang sala ay muling natahimik. Ang natira na lang ay ang 3 pinggan sa mesa. Ang mga kandilang unti-unti nang nauupos, at ang bigat ng isang hustisyang sa wakas ay nakamit. Dahan-dahang ibinaba ni Eliza ang kanyang kopita. Tumingin siya sa upuang walang laman sa kanyang harapan. Isang luha, isang huling luha, ang dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng kalungkutan o ng galit. Ito ay luha ng paglaya. Nang sa wakas, ay umalis na ang huling sasakyan ng pulis. Isang katahimikan ang bumalot sa mansyon, isang katahimikang mas malalim at mas mabigat kaysa sa alinmang katahimikang naramdaman na ni Eliza sa loob ng bahay na ito. Ang mga salita ni Belle ay tila naiwan sa hangin, isang sumpa, isang huling pagtatangkang magtanim ng lason. Hinding-hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Ngunit habang nakaupo si Eliza sa gitna ng nag-ulong hapagkainan, ang nabuwal na silya ni Ricardo, ang mga papel na nakakalat sa sahig,
Ang mga kandilang halos tunaw na, hindi pagdurusa ang kanyang naramdaman, hindi galit, kundi isang malawak at nakakagulat na kawalan. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan sa kanyang balikat ay biglang nawala. Ang laban ay tapos na. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay tila pagod, ngunit ang kanyang espiritu ay magaan. Si Manang Lorna ay lumapit mula sa kusina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pag-aalala. "Hiya," sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Ayos ka lang ba?" Tumingin si Elisa sa matanda. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 taon, isang tunay na ngiti. Kahit pa ito'y maliit at bahagyang mapait, ang sumilay sa kanyang mga labi. "Opo, Manang," sagot niya. "Sa tingin ko po, ngayon pa lang ako magiging ayos." Iniwan niya si Manang Lorna sa sala at nagsimula siyang maglakad. Isang huling paglalakbay sa mga pasilyo ng kanyang nakaraan. Una niyang pinuntahan ang Silid-Aklatan, ang lugar kung saan narinig niya ang kanilang pag-amin, ang lugar kung saan natuklasan niya ang huling plano ni David. Dati, ang bawat libro sa estante ay tila isang saksi sa isang krimen. Ngunit ngayon, habang hinahaplos niya ang gulugod ng mga paboritong libro ni David, ang nararamdaman niya ay pasasalamat. Ang silid na ito ay hindi na isang lugar ng pagtataksil. Ito ang naging daluyan ng katotohanan. Dito huling ipinaglaban ni David ang kanyang pangalan. At dito rin niya sinimulan ang pagpapatuloy sa laban na yon. Sumunod siya sa kanilang silid tulugan. Ang lugar na pinakamahirap para sa kanya. Ang lugar na dinungisan ng pagkakanulo ni Belle at Ricardo. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng galit, ng sakit. Ngunit habang nakatayo siya sa may pintuan, tinitingnan ang kama na hindi na kanya, ang tokador na may mga gamit na hindi sa kanya. Ang tanging naramdaman niya ay isang malinaw na distansya. Ang silid na ito ay hindi na kanya. Ang mga alaala nila ni David dito ay parang mga lumang larawan sa isang museo. Maganda, ngunit bahagi na ng nakaraan na hindi na niya maaaring hawakan o balikan. Ang mga masasayang alaala ay nasa kanyang puso, hindi sa mga pader na ito. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Bawat hakbang ay isang paglaya. Ang bawat silid ay isang kabanata na kanyang isinasara. Nang bumalik siya sa sala, nakita niya si Manang Lorna na tahimik na nagliligpit ng mga pinggan. Ang katahimikan ay komportable, isang pag-unawa sa pagitan ng 2 taong nagmamahal kay David sa magkaibang paraan. Umupo si Eliza sa isa sa mga sofa. Pinanood niya ang matanda. Si Manang Lorna, na nagsilbi sa pamilya ng tapat sa loob ng maraming taon, na pinalayas ng walang pasabi ng 2 taong walang karapatan, ay bumalik ng walang pag-aalinlangan nang kailanganin niya ng tulong. Ang kanyang katapatan ay isang maliwanag na ilaw sa gitna ng kadilimang kanyang naradika. "Tapos na ang lahat, Manang," mahinang sabi ni Elisa. Huminto si Manang Lorna sa kanyang ginagawa at umupo sa tapat niya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Ang mga palad nito ay magaspang sa trabaho, ngunit puno ng iinit. "Masaya ka na ba, Hija?" Umiling si Elisa, isang mabagal at nag-iisip na pag-iling. "Hindi po siguro saya ang tamang salita, Manang, dahil walang saya sa nangyari kay David at walang saya sa pagkakakulong ng 2 taong minsan ko na ring itinuring na mahalaga sa akin." Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng lawa na kumikinang sa ilalim ng buwan. "Ang nararamdaman ko po ay kapayapaan, kaginhawaan. Ang hustisya pala, hindi ito tungkol sa pagpaparusa sa kanila. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa sarili ko." "Isang napakabigat na pasanin ang binitawan mo," sabi ni Manang Lorna, pinipisil ang kanyang mga kamay. "Opo," sabi ni Elisa. At sa sandaling iyon, isang realisasyon ang dumating sa kanya. Isang katotohanang kasing linaw ng liwanag ng buwan. Ang bahay na ito, ang mansyong ito
na puno ng mga alaala ng pag-ibig, ng sakit, ng pagtataksil, at ngayon, ng hustisya. Hindi na ito isang tahanan. Ito ay isang monumento. Isang magandang monumento, ngunit isa pa ring libingan ng nakaraan. Ang mga alaala ni David, patuloy ni Eliza ang kanyang boses, ay malinaw na ngayon, ay hindi nakakulong sa mga pader na ito. Manang, dala-dala ko po yun dito, sabi niya habang itinuturo ang kanyang puso. At para tunay akong makalaya at makapagsimula muli, kailangan kong iwan ang lugar na ito. Aalis ka, Hija? Ngumiti si Eliza. Isang ngiting puno ng isang bagong liwanag. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Manang Lorna. Mga matang sumasalamin sa katapatan at kabutihan. Opo. At alam ko na kung sino ang dapat manirahan dito. Nangunot ang noo ni Manang Lorna sa pagtataka. Ang bahay na ito, sabi ni Eliza, ang kanyang boses ay matatag at puno ng desisyon, ay kailangan ng isang bagong pamilya. Isang pamilyang magdadala ng tawa at buhay sa mga pasilyo nito. Isang pamilyang karapat-dapat dito. Tumayo siya at lumapit sa mesa kung saan nakakalat ang mga papeles na dala ni Ricardo. Kinuha niya ang mga ito. Hindi ang mga kasunduan sa pagbebenta, kundi ang mga blankong papel sa ilalim nito. Pagkatapos, kumuha siya ng isang pluma mula sa isang lalagyan. Tumingin siya muli kay Manang Lorna. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Ang pagkamangha, pag-aalinlangan, at pasasalamat ay dahan-dahang gumuhit sa mukha ng matanda. Hindi na nagsalita pa si Eliza. Umupo siya. Inilapag ang blankong papel sa ibabaw ng makinis na kahoy ng mesa at sinimulan niyang isulat ang unang salita ng kanyang bagong simula. Ang umaga ay dumarating na ngayon kay Eliza, hindi bilang isang paalala ng kahapon, kundi bilang isang banayad na imbitasyon para sa ngayon. Mula sa bintana ng kanyang maliit at simpleng apartment sa syudad, ang tanawin ay hindi na ang payapang lawang ng Taal, kundi ang isang dagat ng mga gusali na dahan-dahang ginigising ng ginintuang sikat ng araw. Ang ingay ng syudad, ang malalayong busina ng sasakyan, ang humihinang tunog ng tren, ay hindi na isang istorbo, kundi isang uri ng musika, isang patunay na ang buhay ay patuloy na gumagalaw, at sa wakas, siya rin. Ilang linggo na ang lumipas. Ang mga balita tungkol sa paglilitis ni Nabel at Ricardo ay paminsan-minsan niyang nababasa, ngunit hindi na niya ito binibigyan ng malaking pansin. Ang kanilang kapalaran ay nasa kamay na ng batas. Ang kanyang kapalaran, sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ay nasa sarili na niyang mga kamay. Isang maikling eksena ang naglalaro sa kanyang isipan, hindi isang alaala, kundi isang imahe na kanyang binuo mula sa mga kwento. Ang mansyon sa Tagaytay, hindi na ito madilim at tahimik. Naririnig niya ang halakhak ng mga apo ni Manang Lorna na naghahabulan sa hardin. Naamoy niya ang bagong luto mula sa kusina. Nakikita niya ang mga bagong halaman na itinatanim, mga bagong kurtina sa bintana, mga bagong simula. Ang bahay ay humihinga muli, napupuno ng buhay na nararapat dito. Isang tahanang pinangangalagaan ng katapatan at pagmamahal. Ito ay hindi na isang monumento ng kalungkutan, kundi isang testamento ng kabutihan. Habang dinidiligan niya ang isang maliit na halaman sa kanyang bintana, ang kanyang mga kilos ay kalmado at walang pagmamadali. Ang pag-aalaga sa isang bagong buhay, kahit gaano pa ito kaliit, ay nagbibigay sa kanya ng isang simpleng kagalakan. Ang kanyang tingin ay napadpad sa isang sulat na nakapatong sa kanyang mesa. Isang sulat na may sulat kamay ng isang bata. Ito ay mula sa apo ni Manang Lorna at binabasa niya ito halos araw-araw. Hindi dahil sa mga salita, kundi dahil sa damdaming dala nito. Dear Tita Eliza, nakasulat dito sa medyo hindi pa perpektong pagkakasulat. Salamat po sa bahay. Sabi po ng lola ko, anghel daw po kayo. Ang ganda-ganda po dito.
Nagtanim po kami ng mga bulaklak para sa inyo at para kay Tito David. Aalagaan po namin ang bahay niya. Promise po. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elisa habang hinahaplos ang papel. Ang bahay niya. Oo, mananatili itong bahay ni David. Isang lugar na itinayo dahil sa pagmamahal. Ngunit ngayon, ang pagmamahal na yon ay naibahagi na, lumago, at nagbigay ng kanlungan sa mga taong karapat-dapat. Iyon ang pinakamagandang paraan upang parangalan ang kanyang alaala. Hindi sa pamamagitan ng pagluluksa, kundi sa pamamagitan ng pagpapatuloy. Naalala niya ang huling sumpa ni Belle. Hinding-hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Ngunit habang nakatayo siya ngayon sa harap ng kanyang bintana, tinatanaw ang syudad na abala sa sarili nitong buhay, naintindihan niyang mali si Belle. Ang kapayapaan ay hindi isang bagay na ibinibigay sa'yo. Ito ay isang bagay na pinipili mo. At pinili niyang bitawan ang galit, pinili niyang yakapin ang pasasalamat, at pinili niyang mabuhay muli. Hindi na siya si Elisa Reyes, ang byuda ni David. Hindi na rin siya ang Elisa na naghahanap ng paghihiganti. Siya na lang si Elisa. Isang babaeng nasaktan, isang babaeng lumaban, isang babaeng nakahanap ng lakas sa gitna ng pagkawasak. At iyon ay sapat na. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, biglang nagring ang kanyang telepono. Isang pangalan mula sa kanyang nakaraan, isang kaibigan mula sa kolehiyo na matagal na niyang hindi nakakausap, ang lumitaw sa screen. Nag-atubili siya ng isang saglit, isang huling bakas ng kanyang dating pag-iisa. Ngunit ang pag-aatubiling iyon ay mabilis na napalitan ng isang bagong kuryosidad. Sinagot niya ang tawag. Elisa? Si Ana to. Grabe, ang tagal na. Narinig ko ang lahat. Kumusta ka na? Ang boses sa kabilang linya ay puno ng tunay na pag-aalala. Huminga ng malalim si Elisa, at ang hiningang iyon ay tila nagpalaya sa huling bigat sa kanyang dibdib. Ayos lang ako, Ana, sagot niya, at sa kanyang pagkagulat, narinig niya ang katotohanan sa sarili niyang mga salita. Ayos na ako. Mabuti naman kung ganon, sabi ni Ana. Naisip ko lang, kung libre ka, gusto mo bang magkape minsan para makapagkwentuhan naman tayo? Tulad ng dati. Tulad ng dati, isang simpleng alok, isang tulay pabalik sa isang buhay na akala niya ay tuluyan ng nawala. Tumingin si Eliza sa labas ng bintana, sa daan sa ibaba kung saan ang mga tao ay naglalakad patungo sa kanilang mga destinasyon. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kwento, at ang kwento niya ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang muli. Isang tunay, malawak, at magaan na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Oo naman, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang init at pag-asa na matagal na niyang hindi narinig mula sa sarili. Gusto ko yan. Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na ipinapakita na ang katotohanan ay maaring maghintay sa katahimikan, ngunit hinding-hindi ito tuluyang mababaon. Sa pamamagitan ng talino, tapang, at matiyagang pagharap sa sakit, nagawang ibalik ni Elisa ang hustisyang ipinagkait sa kanya at sa kanyang yumaong asawa. Ang mga traidor na umasa sa kasinungalingan at kasakiman ay sa huli ring gumuho sa sarili nilang mga lihim. Tunay ngang darating ang parusa sa mga gumagawa ng masama, kahit gaano pa sila katalino o kalapit sa atin. Ngunit higit sa paghihiganti, ang kwento ni Elisa ay kwento ng pagpili ng liwanag matapos ang dilim. Sa pagbibigay ng kanyang bahay sa isang tapat na empleyada, ipinakita niyang ang tunay na katarungan ay hindi lamang pananakot o pagkulong, kundi ang pagbibigay ng bagong pag-asa sa karapat-dapat. Ikaw, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Elisa, pipiliin mo rin bang harapin ang katotohanan kahit masakit? Naniniwala ka ba na ang hustisya ay laging may paraan para manaig? At ikaw na patuloy na nakikinig sa aming mga kwento, kumusta ka ngayon?
Sana ay ligtas ang iyong puso at tahimik ang iyong isip. Kung may saloobin o karanasan kang nais ibahagi, bukas ang espasyong ito para sa iyo. Mahalaga sa amin ang iyong kwento dahil hindi ka nag-iisa.